So mga sangkay, meron pong balita ngayon na itong si House Speaker Martin Romualdez daw po mga sangkay ay biglang isinugod sa hospital. Grabe, no? Totoo kaya ito mga sangkay? Alamin po natin. Pag-usapan po natin ngayon. Bago tayo magtuloy-tuloy, paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Tayo po ay malapit na makarating sa 2 million subscribers. Kaya naman, kung gusto mong mapabilang sa dumaraming mga solid sangkay, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay, ito na. Gusto po natin malaman to mga sangkay kasi para mawala po yung agam-agam. Para po sa inyong kaalaman, hindi po ako yung tipong, paano ba, may kinakampihang mga politicians. Sa totoo lang mga sangkay, kahit dito, hindi po tayo nagdi-discuss gaano kay Martin Romualdez para maiwasan po natin yung sinasabing kakampi ako ni Romualdez, kakampi ako ng kahit na sinong politiko mga sangkay. Hindi po natin dinidiscuss. Ang karamihan po natin na dinidiscuss dito, pagiging pro-government lamang po natin. Si PBBM kung anong kanyang ginagawa. Alright? So ngayon, i-discuss ko ito mga sangkay dahil nakita po natin na kumakalat sa social media. Totoo bang na-hospital si Martin Romualdez? Ngayon, eto may nakita po tayong post. Ito, tingnan po natin. Sabi po niya dito. Okay, check natin mga sangkay kasi para po bang kaalaman na. No? Sabi dito mga sangkay, sabi daw po ng mga DDS. Ito. Ayan. Sabi daw po ng mga DDS, nasa hospital daw po itong si Martin Romualdez. Dahil sa na-heat stroke daw po ito. Pero sabi dito, heto nga, nanumpa siya kahapon bilang Leyte 1st District Representative kay Court of Appeals Justice Bautista Corpin Jr. sa sa Prince or Price Mansion, Tacloban City. Kasama niya rin na nanumpa ang kanyang dalawang anak na sina Tingog Party List Representative Andrew Julian Romualdez at Tacloban City Councilor Ferdinand Marty Romualdez Jr. Grabe, no? Mga politicians na rin po talaga itong mga anak niya, mga sangkay. Ngayon, hindi daw totoo. Sabi dito, hindi daw po totoo kasi ito tingnan po ninyo, nanumpa nga raw po mga sangkay bilang hindi na po bago, no? Pagkaka-re-elect po ni Martin Romualdez. Ito, tingnan po natin mga sangkay. Baka mamaya, fake news po ito eh. Yan po tingnan po ninyo. Tingnan po ninyo mabuti mga sangkay. Ba't parang malungkot po yun? Mga anak niya ba ito? Mga sangkay, ba't parang, ewan ko, masaya ba sila sa pinasok nila? Ito, masaya naman pala mga sangkay. Ayan. So, masaya naman pala, no? Kanina kasi mukhang malungkot po yung picture nila. Pero ayun, fake news daw po yan mga sangkay. Ngayon, para mas maliwanagan po tayo, puntahan po natin ang Facebook page ni House Speaker Romualdez. Okay? Tingnan natin, mga sangkay. Kasi ayaw po natin ng kahit ngayon kay VP Sara, di ba, dinibang natin kung totoo bang lutang siya sa isang interview mula sa Russia, mga sangkay. Ngayon, ito, tingnan natin. Kung totoo ba yung panunumpaan na yun. Okay? Ito, mga bagong post. Ayun, ito mga sangkay, may video. Isang karangalan, isang responsibilidad, at isang panata. Maraming salamat po sa mga kababayan kong Leyteño sa muli ninyong tiwala at pagmamahal. Ang muling pagkakapili sa akin bilang kinatawan ng unang distrito ng Leyte ay hindi ko tinitingnan bilang tagumpay ko lamang. Ito po ay tagumpay nating lahat. Isang malinaw na paalala na ang tunay na serbisyo ay hindi natatapos sa halalan kundi doon. Doon pa lang nagsisimula ang mas mabigat na tungkulin. Okay? Sa panibagong termino na ito, ipinapangako, nangako, mga sangkay, pakinggan nyo mga Leyteño. Ipinapangako ko na ipagpapatuloy ko ang serbisyong tapat at masipag at
mga tao, yung serbisyong may malasakit at may puso, mula Tacloban hanggang sa pinakamalayong barangay ng ating distrito. Kala ko mula Batanes hanggang Huloy. Ako po ay patuloy ninyong makakasama sa bawat laban, sa bawat pangarap at sa bawat takbang tungo sa mas maayos na kinabukasan. Muli, taos puso po akong nagpapasalamat para ito sa inyo, para ito sa bawat pamilyang Liteño, para ito sa bagong Pilipinas. Ngayon, mga sangkay, ito po yung video. Mas maganda kasi may video, mga sangkay. Alam niyo naman yung mga iba dyan. Diba, sasabihin nila, hindi, mas gusto namin may makita kami yung video. Pakita nyo kung totoo. O ngayon, ito, mga sangkay. Tingnan natin. Tingnan nyo, ha? When we are together, as the President would say, O ayan, mga sangkay, ha? Totoo, may video eh. sabi President Ferdinand R. Marcos Jr., basta sama-sama tayo, babangon tayo muli. We have proven it as after Yolanda, we have bounced back. I believe we can now reach for further heights. Nagbigay pa po siya dito, mga sangkay, ng talumpati. And with you all here, the leaders of the district and the region, I'm very confident that we will be successful. Yung hihingi ko lang sa'yo, ituloy na lang natin yung serbisyo para sa ating mga constituency, para sa taong bayan, hindi lang sa Primero Distrito, pero sa lahat ng taong bayan sa Pilipinas. Yung po hangahin ko lang, mag-deliver na mas marami, mas madami at mas maayos na serbisyo. Okay, ayan, ha? Buhay ang ating speaker. Wala po sa ospital. Mga sangkay, ewan ko ba, bakit po laging pulutan ito ng fake news? Hindi lamang po kasi isang beses nangyari yan. Ito, dati din, nangyari din po ito noong 2024, December. Sabi dito na na-stroke daw po si Romualdez. Mga sangkay, pambira talaga itong mga taong to. O, ayan. Panoorin natin itong balita. Dati to, 2024 pa po itong mga sangkay. Pinabulaanan ng kampo ni House Speaker Martin Romualdez sa mga kumalat na impormasyon na online na siya'y na-stroke at na-ospital umano. Sabi ni Romualdez, Ibig sabihin pala, itong nangyari ngayon, mga sangkay, na pagpapakalat ng fake news, pangalawang beses na po pala ito. hindi ito totoo at lain lang nitong lituhin ang publiko. Tiniyak ng kanyang opisina na maayos ang kalusugan ng House Speaker at nagagampanan niya ang kanyang responsibilidad sa Kamara. Hirit pa ni Romualdez, baka raw may mga detractors ang may pakanan nito dahil sa mga nangyaring pagdinig sa Kamara. Well, kayo guys, ano po ang inyong opinion? Basta dito, bistado po natin, fake news po ang kumakalat na na-stroke daw po si Romualdez. Ang bihira, puro stroke ha. Nung una rin, ganun din mga sangkay. Dito naman, ay nako. Ano ba ang inyong opinion? Comment down below. Meron po tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin niyo po ito sa YouTube. Kapag nakita niyo na, i-click niyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click niyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.